you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So what's up guys, Alden here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So merong rumor na lumalabas ngayon sa YouTube na babalik daw si Sol Mercado sa PBA at maglalaro daw siya sa San Miguel Beermen. So sa tingin ko guys, malabo mangyari to. Siguro mga 15% chance na bumalik si Sol Mercado sa PBA at lalo naman maglaro pa siya sa San Miguel Beermen. Alam naman natin na tumatanda na rin siya. Kailan ba uli siya naglaro? Nung na-trade siya sa Northport nung galing siya sa Ginebra, di ba? Hindi natin alam kung nag-retire na siya fully talaga sa pagbabasketball. Kasi nga nung nasa Northport siya, tapos ewan ko na-release ba siya or di na siya C9 talaga. Hindi siya naglalaro kahit sa MPBL, sa PSL. Tsaka di siya nakikita naglalaro dun sa sa PBA Moto Club. So di natin sure kung gusto pa maglaro ng basketball talaga ni Sol Mercado. So madami ng gwardiya guys sa San Miguel Beermen. So feeling ko wala nang pwesto, wala nang space for Sol Mercado sa team na yon. Siguro pwede siya maglaro siguro sa mga batang teams na makailangan ng veteran na katulad ni Sol Mercado. Pero ang alam ko guys, mayroon na siyang madami na siyang business lalo na may alam ako sa BGC. Ayaw wala sabihin yung panghalan ng bar kasi kalaban siya ng pinopromote ko na club na bars sa PGC din. So feeling ko busy na si Sol Mercado sa business siya guys. So feeling ko hindi na siya babalik sa basketball lalo na sa PBA. Siguro baka pwede sumama siya doon sa PBA Moto Club. O kaya siguro pwede siya maglaro sa MPBL. Kasi sa PBA, mas lamang kasi mas bata. Pasensya na pero syempre tumatanda na rin Sol Mercado. Di natin alam kung kaya niya pa mapagsabayan sa mga gwardiya ngayon sa PBA. Pero ako gusto makita si Sol Mercado maglaro pa talaga. Pero di ko sure kung kaya niya talaga may pagsabayan sa mga younger players ngayon sa PBA. Okay guys, gusto niyo ba bumalik Sol Mercado sa PBA? Gusto niyo siya maglaro ba sa San Miguel or other teams? Or pumunta siya sa MPBL or maglaro na lang siya sa PBA Moto Club sa mga out of town games nila pag pupunta sila ng UK, ng Canada, ng Amerika. Share your thoughts in the comment section, pag-usapan natin to guys. So kahapon nga guys ay niretiro na ang jersey ni Arwin Santos, ang jersey number niya. Ginawa to nung halftime sa laban na San Miguel versus Blackwater Bossing. So madaming tumasang kilay, madaming nag-critic, ang daming nag-comment na bakit si Arwin Santos agad, ang daming players na dapat i-retire muna katulad nila Danny Ildefonso, nila Danny Sigel. For me, totoo naman, dapat nauna sila Danny Ildefonso, sila Danny Sigel over Arwin Santos. Although worth it naman talaga na i-retire ng San Miguel si Arwin Santos kasi nga umabot siya, kasama siya doon sa Death 5. Ang dami na rin championship ang naambag niya dito sa San Miguel Beermen. Pero totoo nga guys, sana inuna muna yung Danny Ildefonso pati Danny Sigel kasi nga paunahin mo muna yung mga veterans mga seniority, di ba? Katulad ni Danny Ildefonso pati ni Danny Sigel, hindi naman San Miguel ang huling team nila, di ba? Si Danny Sigel, alam ko nag-Token Tex. Si Danny Ildefonso nag-Meralco Bolts. Si Arwin Santos nag-Northport Batang Pier. Tsaka hindi ko naman ini-hate si Arwin Santos, guys. Pero kasi nabuhat talaga siya ni John Mar Pajardo Isipin mo kung Death 4 lang yun, wala si John Mar Pajardo. Tingin nyo ba madaming championship ang makukuha na San Miguel Beermen pag wala si John Mar Pajardo? Saka isipin nyo gaano katagal nang retire si Danny Ildefonso at si Danny Sigel, di ba? Tingnan nyo yung mga kakampi pa ni Arwin Santos, active pa ngayon. Andyan pa si June Mar, andyan pa si Chris Rose, andyan pa si Lassiter, si Alex Cabagna taglalaro pa sa ibang bansa.
Pero alam ko maglalaro na dito sa Pilipinas si Alex Cabagnot eh. Sa MPBL ba o sa PSL? Not sure, or magko-coaching staff siya. Pero guys, ang dami pa rin makakampi niya na nag-active ngayon. Sila Danny Sigel at Danny Ildefonso, kailan pa huli naglaro yan? O sige, naglaro si Danny Ildefonso sa Converge Fiber Xers, pero ilang laro lang yun. So sa tingin nyo guys, dapat bang na-retire muna ang jersey ni Danny Ildefonso at Danny Sigel over Arvin Santos? Share your thoughts in the comment section guys, pag-usapan natin to. Nung laban nga ni Meralco Bolts at Magnolia Templados Hot Shots ay nabad trip daw ang SMC management kay Chito Victolero. Kasi nga sobrang baba no scoring talaga ng Magnolia Templados Hot Shot. At hindi sila, alam mo yun, maalat na nga yung first 5 nila, hindi pa siya umuhugot daw sa bench. So na bad trip dito sila Al Francis Chua, sila Johnny Barrientos at other SMC management. So yun nga, nakakaya. Syempre, alam mo naman, SMC. Pag SMC, dominant talaga yan sa PBA. Ginebra, San Miguel, Magnolia, tapos matatalo ng ganon. So, alam ko mga 50 plus lang ang na-score ng Magnolia Templados Hot Shots. Sobrang baba, parang na lang naglalaro na lang sa liga. Naglalaro sa mga paliga sa barangay, ganun kababa no score na Magnolia. So tingin nyo guys, last year na ba ito ni Chito Victolero sa Magnolia? At tingin nyo guys, sino papalit sa kanya na coach? Sila Johnny Barrientos ba guys? Mag-suggest kayo guys sa comment section kung sino pwede mag-coach next year para sa Magnolia Templados Hot Shots. So guys, thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video.